Ang pantalon ko ay may dalawang bulsa sa likod. Isa ay walang laman. Ang isa naman ay hindi mas mabuti. Dahil sa gutom na hindi ko na kayang tiisin, nagpasya akong kidnapin ang maliit na prinsesa. Beijing Entertainment, si De La Cruz. Bigyan mo ako ng 5,000 yuan. Kung hindi, gagahasin kita. Sa masikip at madilim na kwarto, mahigpit kong nakatali si De La Cruz. Nakaluhod sa sahig. Sa simula, medyo naguguluhan siya. Pero nang marinig ang halagang hinihingi ko, tumawa siya ng malakas. 5,000, sino ang pinapababa mo? Sige, gahasin mo na ako. Pero sa bulsa niya ay may 500 yuan. Kinuha ko ang perang iyon at tumakas. Sa susunod, sa Marangyang Villa, siya rin ang nagutos sa akin na itali. Isang kahon ng cash ang nakasalang sa harap ko. Reyes, ito ay 50 milyon. Kailangan mong gahasin ako ngayon. Umuugong ang tiyan ko. 2 araw na akong walang laman sa tiyan. Kung hindi ko sana nagawa ang ganitong panganib na kidnapin si De La Cruz. Hindi ko akalain na wala siyang kahit kaunting kahihiya. Sa pagitan ng pagnanakaw ng pera at pagnanakaw ng katawan, pinili niya ang pangalawa. Talagang ang mga mayayaman ay mas madalas na kuripo. Gusto ko lang sanang humingi ng kaunting pera para makabili ng pagkain. Nang marinig ni De La Cruz ang tunog ng tiyan ko, umubo siya ng kaunti. Medyo hindi comfortable na nagtanong, gutom ka ba? Tumango ako. Talagang gutom na ako. Halos mahimatay na. Parang humaharap siya sa isang malaking kaaway. Sinubukan niyang makawala sa pagkakatali pero nabigo. Dahil hindi siya makaalis, napabuntong hininga siya. Parang tinanggap na ang kanyang kapalara. Pinaikot niya ang kanyang hita. Nagkunwari na handang magsakripisyo. Halika na. Sage, halika na. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang kukunin ko? Nang makita kong hindi ako kumikilos, napilitan siyang magsalita. Hindi mo ba alam? Hayaan mo akong turuan ka. Pero dahan-dahan lang. Basta't ipasok ang kamay sa bulsa. Ano bang hindi ko kayang gawin? Umupo ako sa sahig. Sinimulang maghanap sa bulsa ni De La Cruz. Siya ay prinsesa ng Beijing Entertainment. Tiyak na may pera sa bulsa niya. Ngayon, tila tama ang napili kong kidnapin. Hindi ko akalain na bigla siyang tumigas. Ang mukha niya ay namula. Hindi diyan, ilipat mo sa gitna ng kaunti. Siya mismo ang nagbigay ng paalala. Patuloy akong naghanap sa loob ng bulsa niya. Marahil ay medyo masyado akong nagbigay ng lakas. Umungol siya ng mahina. Ang katawan niya ay lumambot at nahulog sa aking mga bisig. Ang bango ng niyog at vanila ay sumingaw sa aking ilong. Hindi ko akalain na ang prinsesa ay gumagamit ng pabango na amoy pagkain. Matamis na parang gata. Naku, ang amoy na ito ay lalong nagpalala ng aking gutom. Agad kong pinabilis ang aking paghanap. Ngunit ang katawan ni De La Cruz ay tila napakalambot. Parang wala siyang buto. Patuloy na dumadampi sa akin. Hindi ko makita ang pera. Nagiging mas nakakainis na ito. At ngayon ay lalong nagiging mahirap. Ang bigat na paghinga niya ay humahampas sa aking tainga. Nagdudulot ito ng pangangat. Itinataas ko ang kamay ko at pinatama ang kanyang mukha. Bakit ka nagkikiskisan dyan? Ang mga mata niya ay malabo na nakatingin sa akin. Bilisan mo. Huwag mo akong pahirapan. Tama nga, sa hitsura niyang mahina. Alam kong hindi madali ang nakatali. Patuloy akong naghanap. Sa wakas, sa pinakalalim ng bulsa niya. Naramdaman ko ang hinahanap ko. Nang hilahin ko ito ay 500 yuan. Nakatama ako. Bagaman hindi ito sapat na 5,000, ang 500 yuan ay sapat na para sa akin upang mabuhay ng isang buwan. Hindi ko napinansin ang gulat na mukha ni De La Cruz at tumakas. Hindi ko rin napansin na nang tumayo ako. Nawalan siya ng balance at nahulog sa sahig. Siyempre, hindi ko rin nakita ang kanyang mukha na puno ng galit. Matapos makuha ang pera, agad akong bumili ng isang bahagi ng kanin na may paa ng baboy. Isang ulam na hindi ko na nakain sa loob ng mahabang panahon. Matapos makakain ng ilang piraso, bigla akong napaya. 2 linggo na ang nakalipas. Nalugi ang kumpanya ng pamilya ko. Ang mga magulang ko ay dahil sa hindi makabayad ng utang, napilitang tumalon mula sa bintana at nagpakamatay. Ang lahat ng ari-arian sa bahay ay nakasaliw. Sa isang gabi, mula sa isang binatang hinahangaan ng lahat, naging ulilak. Bitbit ang galata ng GMGA magulang kayo umalis ako sa villa. Dahil nagamit ko na ang lahat ng natitirang kaunting pera upang magrenta ng murang kwarto, wala na akong pera para kumain. Kahapon, naghanap ako ng trabaho buong araw, pero wala akong nahanap. Sa ngayon, patuloy akong nabigo. Ang gutom ay nagdudulot sa akin ng pagkahilo. Sa oras na iyon, nakita ko si De La Cruz, ang prinsesa ng Beijing Entertainment. Mukhang siya ay lasing na. Namumula ang mukha.
Ang katawan ay tila matutumba. Nang makita ko siya, biglang pumasok sa isip ko ang isang masamang ideya. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay ko, sa pinakamasama, malamang ay matatalo lang ako sa isang laban. Habang siya ay lasing, hinila ko siya pabalik sa aking kwarto, at tinalis siya. Matapos makakain ng masagana, saka ko lang naisip na si De La Cruz ay nakatali pa rin sa bahay. Naku, nang nanginginig, napagtanto ko na gumawa ako ng isang napakalaking pagkakamali. Siya ay prinsesa ng Beijing, kahit isang galaw lang niya, ay sapat na upang mawala ako sa mundong ito. Nang nanginginig, nagbigay ako ng 20 yuan para bumili ng isang tasa ng milk tea, para kay De La Cruz. Nagpa siya akong humingi ng tawad sa kanya. Sa may pag-aalala, binuksan ko ang pinto ng kwarto. Ngunit wala na siya. Ang tali ay itinapon sa sahig. Mukhang nakatakas na siya. Nagpanik ako, hindi ko pa siya nahihingi ng tawad. Hindi ba siya mag-uulat sa pulis para hulihin ako? Kahit hindi siya magulat sa pulis, ngunit kung magiganti siya, hindi ko kayang tiisin ang mga kahihinat na. Sa nanginginig na kamay, sinaksak ko ang straw sa tasa ng milk tea na binili ko para kay De La Cruz at ininom ito ng isang buo. Ang milk tea ay halos malamig na, marahil ako rin ay malapit ng lumami. Sa takot na mahuli ng pulis at takot na si De La Cruz ay maghiganti, nag-aalala ako at hindi ko namamalayan na nakatulog na ako. Sa mga susunod na araw, palagi akong nag-aalala, ngunit hindi siya nagulat sa pulis. Nakahanap din ako ng bagong part-time na trabaho, bilang isang ball picker sa golf course. Ang sahod sa isang buwan ay sapat lamang para sa tuition fee. Kung may mga customer na mapagbigay, maaari rin akong kumita ng kaunting allowance mula sa... Matapos kong isuot ang uniform, naghihintay ako sa nakatakdang customer. Ngunit nang makita ko ang mukha ng taong iyon, agad na humigpit ang aking mga mata, lalo na nang ibinaba ko ang aking ulo. May 4 o 5 tao na papalapit mula sa malayo. Ang nangunguna ay si De La Cruz. Tulungan mo ako, talagang nakikita tayo sa maling pagkakataon. Kasama niya ang anak ng kalaban sa negosyo na nakipagaway sa mga magulang ko, sita. Sa kabaligtaran ng pagkasira ng pamilya ko, ang kumpanya ng pamilya Tan ay patuloy na umuunlad sa mga nakaraang taon. At may mga tsismis na ang pamilya Tan at pamilya De La Cruz ay magugna. Si Tan ay may kamay sa balikat ni De La Cruz. Tila sila talaga ay magkasintahan. Hindi ko alam kung bakit may kaunting panghihinayang sa aking puso. Hindi ko kayang tumingin ng tuwid sa kanila. Ngunit nang dumaan si Tan, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng ilang beses. Ako ay natatakot at nahiya. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking mga kamay. Bigla siyang tumawa. Ay, ikaw ba ang ball picker na yan? Mukhang katulad ka ng isang kaibigan ko. Nahihirapan akong magsalita. Siguro nagkakamali ka ng tao. Talagang nagkamali ang taong kilala ko. Paano siya magiging ball picker? Naka-uniform ako. Mukhang sobrang ordinaryo sa gitna ng mga tao. Habang si De La Cruz ay nakatayo sa tabi ni Tan, tila napakalayo, hindi man lang ako tiningnan. Noong araw na iyon, ang ilaw sa kwarto ay napakadilim. Marahil ay hindi niya talaga nakita ang aking mukha. Kung nakilala ako ni Tan sa ganitong nakaawa na estado, tiyak na hindi siya mag-aatubiling mangutya. Ngunit mukhang hindi nila ako nakilala. Unti-unti nang bumalik ang tibok ng puso ko. Sa panahon ng paglalaro ng golf, sinadyang binanggit ni Tan ang tungkol sa pamilya ko. Narinig ko na nalugi ang pamilya Reyes. Ang mga magulang ni Reyes ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana. Matagal na akong walang balita tungkol sa kanya. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa niya ngayon? Narinig ko na nagtatrabaho siya sa convenience store. Kahit ang tuition fee ay hindi niya kayang bayaran, si De La Cruz ay nananatiling walang pakialam. Tila walang kinalaman sa kanya, nakatuon lamang sa paglalaro ng golf. Nang marinig ko silang nag-uusap tungkol sa akin, hindi ko maiwasang makaramdam ng sakit. Ang narinig ko silang nag-uusap tungkol sa akin, hindi ko maiwasang makaramdam ng sakit. Ang pamilya Tan at pamilya ko ay talagang magkaaway. Ngayon na ang pamilya ko ay nagkawatak-watak, tiyak na masaya siya. Hindi ko kayang tumingin sa kanila. Nakayuko lang ako, habang nagtatrabaho. Bawat segundo sa golf course ay parang nakaupo ako sa ibabaw ng apoy. Hindi ko alam kung bakit sobrang pangit ng laro ni De La Cruz ngayon. Sa loob ng 3 oras, hindi siya nakapag-hit kahit isang beses. Palihim akong tumingin kay De La Cruz. Ngunit aksidenteng natamaan ko ang kanyang malalim na tingin. Nagpanik ako at muling ibinaba ang aking ulo. Kunwaring abala. Ngumiti siya ng bahagya, at nanlamig ang aking likod. Baka napansin na niya ako. Hindi maaring totoo. Nang makita niya ako, malinaw na wala siyang reaksyon. Sa wakas, natapos din ang laban, tinulungan ko si Tan na ayusin ang mga golf clubs. Ngunit nang suriin ang bilang,
Sinabi niyang may nawawalang isa. Bukod dito, ito ay isang limited edition. Nagkakalaga ng daan-daang libong yuan, at hindi ko kayang bayaran ito. Kahit anong gawin kong paliwanag, tinawag pa rin ni Tan ang manager. Bilang isang nga dito, kailangan niyang kunin ang kanyang kilay, at agad na nagalit ang manager sa akin nang walang tanong. Bobo ka, alam mo bang gaano kahalaga ang club na iyon, kahit ibenta ka, hindi pa rin sapat ang pera para bilhin ulit iyon. Pagkatapos agad siyang nagbago ng tono. Lumingon kay Tan at ngumiti ng pabulong. Yung Master Tan, bagong empleyado lang siya, hindi siya nakaintindi. Gusto mo bang paalisin ko siya? Ano sa tingin mo? Labis akong natakot sabi kasi nakahanap ako ang parte niyo na may maos nakita. Talagang kailangan kayo ang trabahong IT. Agad akong humingi ng tawad kay Tan. Sinisiguradong hindi ko kinuha ang mamahaling golf club na iyon. Ngunit ang mga kaibigan ni Tan ay napatotoo para sa kanya. Walang naniwala sa akin, at mainit na umagos ang aking mga luha. Biglang nagbago ang tono ni Tan. Tiningnan ako ng may paghamak. Lumapit siya at bumulong sa aking tainga. Reyes, hindi ko akalain na darating ka sa ganitong sitwasyon. Nanigas ang aking katawan, kaya pala matagal na niyang nakilala ako. Nagkunwari siyang hindi ako kilala, para lamang tamasahin ang sandali ng aking pagkahiya. Sinadyang banggitin ang aking mga sakit habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. At ngayon, nang wala na akong matakasan, inakusahan niya akong nawawala ang golf club na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Alam niyang hindi ko kayang bayaran iyon. Ngunit kahit na ako ay pinagbintangan ng hayagan, wala akong magawa kundi ang magpakumbaba, at walang tigil na humingi ng tawa. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtatawanan sa tabi. Talagang anak na bankrupt. Wala talagang pinagkaiba ang ugali. Harapin ang mga akusasyon ng paninirang puri na iyon. Wala na akong magawa kundi ang makaramdam ng labis na kawalang kapangyarihan. Si De La Cruz ay nakatayo sa tabi ni Tan. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Patuloy na may malamig at mataas na anyo, na parang wala siyang pakialam sa lahat ng nangyayari. Hindi ba niya rin ba ako itinuturing na magnanakaw? Bigla, nakaramdam ako ng labis na pagkadismaya. Hindi ko napigilan ang mga luha na pumat. Kung buka pa ang kamaglan ko, magiging iba ang cliff. Ano na ang magagawa ko ngayon? Ganap na akong itinulak ng buhay sa bingit. Kung mawawalan ako ng trabahong ito, baka talagang mamatay ako sa gutom. Baka gusto mong lumuhod. Sabi ni Tan, puno ng kayabangan, basta't magpabagsak ka ng 3 beses, tapos na ang usapan. Ang manager na nakatayo sa tabi ay patuloy na nagbibigay ng senyales gamit ang kanyang mga mata. Reyes, agad na sundin ang sinabi ni Tan. Kung hindi, pareho tayong hindi makakayanan ang magiging resulta. Kaya naman, wala na akong ibang pagpipilian. Sa kawalang pag-asa ay pinikit ko ang mga mata. Kung ang pagluha ay makakapagpanatili sa akin sa trabahong ito, gagawin ko ito. Bahagya akong lumuhod, handang lumuhod nang biglang may malambot na kamay na humawak sa aking braso. Ang pamilyar na amoy ng pabango na may niyog at vanilla ay lumipa. Kung hindi ako nagkakamali, panahon na ng kalayaan ngayon. Ang panahon na ang mga tao ay pinapaluha sa kaunting dahilan, hindi ba't matagal na itong lumipa. Tumatakbo ang puso ko, ang pamilyar na boses na ito. Nang lumingon ako, natagpuan ko ang isang malalim na mga mata. Si De La Cruz. Nawala ang golf club niya, bakit mo siya pinagtatanggol? Sa kabaliktaran ng kanyang matigas at mayabang na anyo kanina, biglang naging malambot ang boses ni Tan, puno ng pagkadismaya. Isang golf club lang iyon, dapat bang magalit ka ng ganito? Kaya pala, pinapakalma niya si Tan. Sa harap ko, malamig at malayo. Hindi niya kayang tiisin ang kahit kaunting pagkapahiya. Agad na nagbiro ang mga tao sa paligid. Nang makita kong hawak pa rin ni De La Cruz ang aking braso, agad akong humila. Itinaboy siya. Ngunit ang golf club na iyon ay nakakahalaga ng ilang daang libo. Nakita ni Tan na tumulong siya sa akin. Hindi pa rin siya bumiti. Ngunit sa kabaliktaran ng kanyang matalas na pananalita sa akin, sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging malambot at mahinahon. Ilang daang libo lang. Narinig ko na ang pamilya ay nag-import ng isang batch ng mga limitadong edisyon na relo. Kung gusto mo, bibigyan kita ng isa. Totoo ba? Si Vae modelo na tumaas ang presyo ng higit sa 2,000,000 yuan. Diyos ko, ang pagsusuot ng relo na iyon ay parang nagdadala ng isang villa. Hindi nakakagulat na si De La Cruz ay tunay na mapagbigat. Agad na sumangayon ang mga kaibigan ni Tan. Siya ay talagang puno ng pagmamalaki. Nang makita kong tumango si De La Cruz bilang pagtanggap, siya ay parang isang peacock na mayabang na nagbukas ng kanyang buntot. Mayabang na tumingin sa akin. Dahil sa paggalang kay V,
Pinapatawad kita sa pagkakataong ito, umalis ka na. Nang makita ng manayos na ang lahat, agad niyang hinila ako, at pinababa ang ulo bilang pasasalamat at umalis. Habang naglalakad, patuloy akong pinagsasabihan, kakaumpisa mo lang sa trabaho, at nagdulot ka na ng ganitong malaking gulo, kung ganito pa rin ang mangyayari. Huwag nang asahan na makapagtrabaho dito. Alam mo ba kung sino ang mga iyon, Reyes? Talagang magaling ka, naglakas loob kang makipagaway sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mataas na lipunan. Wala akong magawa kundi ibaba ang aking mukha, parang isang masunurin na pugo na tinanggap ang kaparusahan. Buti na lang at napanatili ko ang aking trabaho. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit nang humingi ako kay De La Cruz ng 5,000 yuan, nagkaroon siya ng ganoong ekspresyon. Marahil sa kanyang mga mata, ang 5,000 yuan ay parang 5 sentimo lamang. Ang nangyari ngayon ay nagdulot sa akin ng labis na pagkapagod, pisikal at mental. Kahit natapos na ang trabaho, umupo pa rin ako ng matagal bago umalis. Nang magdilim ang langit, ang kalangitan ay naging isang mahiwagang asul. Ang abotanaw sa malayo ay sumasanib sa berdeng damo ng golf course, na bumubuo ng isang napakagandang tanawin. Sa sandaling iyon ng romansa, nakita ko muli si De La Cruz. Sandali, si De La Cruz ba yun? Baka ako ay nagkakamali. Hindi ba siya kasama ni Tan na bumibili ng relo na nagkakalaga ng isang villa? Mukhang matagal na siyang nakatayo roon. Parang naghihintay ng sinuman. Nang makumpirma kong siya ngayon, agad akong lumiko, tumakbo pabalik. Ngunit hindi ko pa natatakasan. May humawak sa aking kwelyo. Isang malamig na boses ang umabot sa aking likuran. Nang makita mo ako, tumakas ka. Wala ka bang balak na mangakit ngayon? Tumalon ang puso ko. Sa buhay ko, si De La Cruz ba ang may balak na gumanti sa akin? Nahuli ako, wala nang daan pabalik. Labis ang takot, nakatayo akong parang estatwa. Hindi makagala. Binitiwan niya ang kanyang kamay. Dahan-dahang lumipat sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay tila may kaunting interes na may halong hindi maunawaan. Reyes, bakit ka kinakabahan? Nilunok ko ang aking laway, ang aking likod ay malamig. Anuman ang dapat mangyari, mangyayari rin. Walang oras upang mag-isip, agad akong yumuko at humingi ng tawad. Nanginginig ang boses. V, patawad, noong nakaraang pagkakataon. Dahil wala akong pera, para kumain, sobrang gutom kaya't kinidnap kita. Sa totoo lang, wala kong intensyon na saktan ka. Si De La Cruz ay nakapamaywang, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti. May tono ng pang-aasar. Wala kang intensyon na saktan ako, Reyes. Hindi ba lagi kang nangaakit at tumatakbo? Nakatayo akong parang nakarinig ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Sandali. Nagbiro ba ako sa kanya noon? Si De La Cruz ay bahagyang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mayroong nakakatuwang bagay. Ang pakiramdam ay hindi siya nagbabalak na maghiganti sa akin. Ngunit ang pinakanakakagulat ay, naaalala niya ang pangalan ko. Nagtataka ako. Ang mga salita ay hindi lumalabas ng maayos. Ako, wala akong ginawa. Si De La Cruz ay nakapikit ang mga mata. Nakapamaywang na nakasandal sa pader. Dahan-dahang nagtanong, kung wala, bakit ka kinakabahan? Parang nakakita ng multo nang makita mo ako. Hindi lang ito multo. Bulong ko, ang pakiramdam ay nakakalabot. Ang makita ka ay parang makatagpo ng Diyos ng kamatayan. Nilunok ko ang takot, yumuko ako, tapat na nagsabi. Talagang patawad. Noong araw na iyon, ninakaw ko ang pera mo. May utang ako at tiyak na babayaran ko. Ngunit, kailangan pang maghintay ng ilang araw. Si De La Cruz ay walang sinabing anuman. Tahimik na itinaas ang cordon WeChat sa aking harapan. Sarge, idagdag mo ang WeChat ko. Sa oras na iyon, ilipat mo sa akin. Nagtaka ako. Isang prinsesa ng industriya ng libangan sa Beijing, ang mga regalo niya ay palaging milyon-milyon. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nag-ingat siya sa bawat sentimo. Ngunit nang isipin ko, isa lamang akong estranghero na minsang nagkasala sa kanya. Matapos kaming magkaibigan sa WeChat, hindi ko pa natapos ang aking sasabihin nang biglang nagsalita si De La Cruz. Kumain ka na ba? O ito, tila nag-iingat siya sa bawat sentimo. Ngunit nang isipin ko, isa lamang akong estranghero na minsang nagkasala sa kanya. Matapos kaming magkaibigan sa WeChat, hindi ko pa natapos ang aking sasabihin nang biglang nagsalita si De La Cruz. Kumain ka na ba? Sa sobrang pag-iisip, nakalimutan kong gutom na ako. Nang banggitin niya ito, saka ko lang naramdaman na ang aking tiyan ay walang laman. Nagugutom na parang nagpoprotesta. Ang tunog ay umabot mula sa aking tiyan, umuusbong sa tahimik na espasyo. Ako ay natigilan,
Ang aking mukha ay uminit dahil sa kahihiya. Sa bawat pagkakataong makita si De La Cruz, lagi akong napapasama sa mga ganitong sitwasyon. Yumuko ako, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si De La Cruz ay bahagyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay tila dumamang. Hindi umabot sa kanyang mga mata. May kaunting malamig na hindi maunawaan. Gutom ka na ba? Nang marinig iyon, bigla akong nanginig. Walang oras upang mag-isip. Agad akong sumagot. Hindi ako gutom. Kumunot ang kanyang noo. Tila nawawala ng pasensya. At tumingin sa relo. Wala nang boss sa oras na ito. Hindi mo babalak maglakad pawi. Agad akong tumingin sa aking telepono. Totoo nga. Ang huling boss ay umalis na matagal na. Sa sobrang kalungkutan, nakalimutan kong tingnan ang oras. Ang golf course na ito ay nasa labas ng bayan. Kung nais kong bumalik sa sentro ng lungsod, mayroon na lamang akong dalawang pagpipilian. O sumakay ng taxi, o maglakad ng napakalayo, patungo sa bus stop na may panggabi. Wala nang ibang paraan. Napilitan akong tumango. Nag-aalangan na sumunod sa parking lot. Ngunit nang makita ko ang sasakyan ni De La Cruz, hindi ko maiwasang magulat. Isang Mercedes-Benz. Akala ko ang mga bituin sa Beijing ay laging nagmamaneho ng Rolls-Royce Phantom tulad ng sa mga nobel. Walang driver, si De La Cruz ay walang pakialam na umupo sa driver's seat. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan, umupo sa passenger seat ng may determinasyon. Habang ikinakabit ang seatbelt, narinig ko ang isang mahinang tawa mula sa kabila. Nang lumingon, nakita ko si De La Cruz na nakasandal ang baba. Ang mga mata ay puno ng ngiti. Anong nangyari? Tanong ko. Nagangat siya ng kilay habang dahan-dahang kumakabog ang daliri sa manibela. Ang tono ay tamad ngunit may kaunting pangaasar. Wala. Hindi ko lang akalaing sanay ka sa upuan ng pasahero. Napahinto ako, agad na naintindihan ang ibig niyang sabihin, na dapat ang mga lalaki ay nasa upuan ng driver. Ngumiti ako ng bahagya, nakapulupot ang mga braso sa dibdib, nakasandal sa upuan. Gusto mo bang ipasa sa akin ang pagmamaneho? Tamad ngunit may kaunting pangaasar. Wala. Hindi ko lang akalaing sanay ka sa upuan ng pasahero. Sinulyap ko ang dashboard ng Mercedes-Benz. Tahimik na nag-isip ng 2 segundo. Hindi ko maikakaila. Hindi ko pa nasubukang magmaneho ng ganitong uri ng sasakyan. Nakita ang aking pagdadalawang isip. Tumawa si De La Cruz. Sinimulan ang makina. Sige na, umupo ka lang dyan. Huwag mo akong gawing mangolekta sa iyo sa daan. Sinulyap ko siya. Hindi na nagpasya pang makipagtalo. Bakit kaya tuwing nakikita ko si De La Cruz, lagi akong napapagsabihan ng ganito, sa ilalim ng mahina at malambot na ilaw ng kalsada. Nakaupo ako sa sasakyan, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Kumain ka ba? Narinig ko ang kanyang boses, sinira ang katahimikan. Bahagya akong umiling, kalmadong sumagot, hindi na, ihatid mo na lang ako sa lugar na may boss. Mas mabuti nang iwasan siyang istorbohin. Lalo na't mayroon na siyang kasintahan. Kung malaman ito ni Tan, hindi ko alam kung anong uri ng pangaalipusta ang ibabato niya sa akin. Bahagya akong umiling, kalmadong sumagot, hindi na, ihatid mo na lang ako sa lugar na may bus. Mas mabuti nang iwasan siyang istorbohin, lalo na't mayroon na siyang kasintahan. Kung malaman ito ni Tan, hindi ko alam kung anong uri ng pangaalipusta ang ibabato niya sa akin. Reyes, bakit palagi mong sinasabi na hindi mo kailangan? Ang kanyang boses ay humina, tila may kaunting galit. Siyempre ikaw ang nauna. Oh no. Hindi ko narinig ng mabuti. Bigla siyang naging tensyonado. Walang malay na hinawakan ang dulo ng kanyang ilong. Parang may tinatago. Wala. Kung ayaw mong ipagpatuloy ko ang tungkol sa pagdukot, sumama ka sa akin kumain. Agad akong napakunot ang noo. Walang magawa habang tinitingnan si De La Cruz. Sige na, Ginoo. Kahit na pumayag ako sa labas, sa loob ko ay hindi ako masaya. Sa isip ko, sinuri ko ang lahat ng may kaugnayan sa kanya. Ngunit, hindi ko napansin na ang kamay ni De La Cruz na humahawak sa manibela ay sobrang higpit na nagiging maputla ang mga daliri. Pula ang kanyang mukha hanggang sa tenga. Ngunit pilit pa ring nagpakita na parang walang nangyayari. Dinala ako ni De La Cruz sa isang mamahaling restaurant. Mula nang magkaproblema ang pamilya, hindi na ako nakapunta sa mga ganitong marangyang lugar. Kaya naman, nang makita ko ang presyo sa menu, hindi ko napigilan ang sarili kong dilaan ang labi. Sobrang mahal na. Matagal kong tiningnan ang menu, at sa wakas ay nag-order ako ng pinakamurang salad. Si De La Cruz na nakaupo, sa tapat ko ay hindi rin agad nag-order. Tahimik siyang umupo ng matagal, bago siya nagsalita sa waiter. Kumuha ng isang double meal na ito, mas makatwiran ang presyo. Medyo nagulat ako, akala ko ang mga tao, tulad ni De La Cruz ay hindi na kailangang tumingin sa presyo. Kapag kumakain,
Hindi ko akalain na marunong din siyang magtipid at pumili ng combo meal. Isang tao na handang magbigay ng regalo na nagkakahalaga ng milyon ay nagiging maingat sa bawat sentimo kapag kumakain. Talagang mahirap intindihin. Umubo si De La Cruz, mukhang hindi komportable. Reyes, huwag kang magkamali ng akala. Ang meal na ito ay may paborito kong ulam at may discount pa. Awa. Oh, sabi ko nang walang gana, halatang hindi naniniwala. Ang pagkain ay inihain ng mabilis. Nakatuon lang ako sa pagkain at hindi na nagalintana sa kanya. Mukhang hindi naman masama ang pakiramdam ni De La Cruz. Pagkatapos kumain, siya pa ang naghatid sa akin pauwi. Ang kanyang Mercedes-Benz ay talagang hindi bagay sa lumang apartment na tinutuluyan ko. Kahit na nang mag-reverse siya, dahil masyadong makitid ang daan, muntik na siyang bagay sa likod ng sasakyan. Dito ka nakatira, akala ko galit siya dahil muntik na niyang mascribe ang sasakyan. Agad akong yumuko at humingi ng tawad. Pasensya na ako. Reyes, bakit ka palaging humihingi ng tawad? Say niya, bumaba ang tono ng boses. Ang ibig kong sabihin, hindi ligtas dito na mag-isa ka. Ayos lang, maganda ang seguridad dito. Ayaw kong ipagpatuloy ang usapan. Kaya mabilis akong bumaba ng sasakyan at bumalik sa kwarto. Hindi nagtagal. Nakatanggap ako ng notification ng transfer. Kasama ang isang mensahe. Magpalit ka ng tirahan. Nang tingnan ko ang halaga, eksaktong 100,000 yuan. Sino itong Diyos ng kayamanan? Nang tingnan ko ang impormasyon, si De La Cruz pala ang nag-transfer sa akin. Sa halagang ito, hindi ko na kailangang magtrabaho pa. Maaari ko pang tutukan ang pag-aaral. Pero nagalinlangan ako na matagal. Sa wakas ay pinindot ko ang refund. Huminga ako ng malalim. Nag-text ako ng ibang mensahe. Salamat, pero makakabalik ako sa dorm sa susunod na buwan. Hindi na kailangan. Babayaran ko sa iyo ang 500 yuan pagkatapos kong makuha ang sweldo. Maaga namatay ang mga magulang ko. Alam ko na walang sinuman sa mundo ang magiging mabait sa akin ng walang dahilan, lalo na't si De La Cruz ay may fiancé. Pero kung may fiancé na siya, bakit siya patuloy na mabait sa akin? Sinasabi ang mga bagay na mahirap intindihin at gumagawa ng mga bagay na malabo. Talagang isang babaeng malikot. Marahil, mas mabuti pang iwasan ko na siya sa hinaharap. Matapos kong ipadala ang huling mensahe, hindi na siya nag-reply. Sa susunod na buwan, nakakita ako ng ilang beses kay De La Cruz. Ngunit nag-aalala ang manager na baka magdulot ako ng gulo. Kaya sa bawat pagkakataon ay may ibang tao na inatasan para mangolekta ng bula para kay De La Cruz. Kapag nakita ko siya, kung saan akong umiwa. Pero mula noon, hindi na siya bumalik dito. Sa kabutihang palad, nakalikom ako ng sapat na pera para sa tuition at nakatanggap pa ng maraming tip. Ilang araw na lang at magsisimula na ang class. Lumipat ako mula sa masikip na kwarto patungo sa dormitoryo ng paaralan. Naibalik ko na rin ang utang kay De La Cruz. Hindi niya tinanggap, pero nag-text siya. Agad, bumalik ka na sa paaralan. Napakamaikli ng usapan. Hindi na nagdagdag si De La Cruz. Tumingin ako sa chat box. Hindi ko alam kung bakit may kaunting hinanakit sa puso ko. Inalog ko ang ulo ko. Sinubukan kong huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sa sitwasyon ko ngayon, mas mabuti nang huwag mangarap ng mga bagay na hindi para sa akin. Alam kong ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging konektado sa mga mayayamang tao, sa industriya ng entertainment sa Beijing tulad nila. Pero hindi ko akalain, 2 araw lang ang lumipas. Muling nakita ko si Ta. Pero hindi ko akalain, 2 araw lang ang lumipas. Muling nakita ko si Ta. Inatasan kami ng professor na makipag-partner sa isang senior para sumali sa pambansang kompetisyon sa pagsisimula ng negosyo. Ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa akin. Kaya, hindi ako nagatubiling sumali. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sa unang araw ng kompetisyon, habang nagsusumite ng mga paunang datos, nakasalubong ko si Ta. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang taong may mataas na katayuan tulad niya ay kailangang sumali sa ganitong maliit na kompetisyon. Balak ko sanang magpanggap na hindi siya nakita, pero hindi ko akalain na bigla siyang nagalit at tumakbo patungo sa akin. Hindi ko pa natutugunan ang sitwasyon. Sinampal na niya ako. Gusto pa niyang ipagpatuloy pero nahadlangan siya ni Senior Navarro. Ano bang ginagawa mo at nananampa? Tumayo si Navarro para ipagtanggol ako. Gusto pa niyang ipagpatuloy pero nahadlangan siya ni Senior Navarro. Ano bang ginagawa mo at nananampal? Tumayo si Navarro para ipagtanggol ako. Umual si Tan. Ninanampal. Anong masama kung sinampal ko ang halimaw na ito? Niyayakap ko ang aking mukha na namumula dahil sa sampal. Nanginginig ang boses ko. Tan, ano bang nagawa ko sa iyo? Bakit mo ako, Polit?
uli na inap. Ikaw ang dahilan kung bakit inalis ni De La Cruz ang card ko sa golf course. Akala mo hindi ko alam. Tumingin ako sa kanya na may pagdududa. Talagang wala akong kaalaman. Na ngayon ay gusto pang i-cancel ni De La Cruz ang engagement sa akin. Lahat ito ay dahil sa iyo. Pagkatapos sabihin yon, tumakbo ulit si Tan para sampalin ako. Pero sa pagkakataong ito, nahadlangan siya ni Invite. Tan, ano bang kaguluhan ang ginagawa mo? Nang makita si De La Cruz, biglang nagbago ang mukha ni Tan. Ang kanyang pagkagalit at malamig na anyo ay nawala. Pinalitan ito ng banayad na anyo. De La Cruz, alam kong nagmamalasakit ka pa sa akin. Maaari bang huwag mong i-cancel ang engagement? Sa Senior Navarro, na nakita akong sinasaktan, ay agad na nagmadaling magbigay ng aliw. Tumingin siya sa namumula kong mukha. Reyes, okay ka lang ba? Umiling ako, wala akong masama. Pero nang makita ni De La Cruz ang aking mukha, nagdilim ang kanyang mga mata. Tan, sinampal mo si Reyes. Nagbago ang kulay ng mukha ni Tan. Patuloy na sinabi ni De La Cruz. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko noong nakaraan? Ang boses ni Tan ay mababa ngunit may kasamang panghihina. Tila pinipigilan ang damdaming umaagos sa kanyang puso. Pero De La Cruz, tayo ay isang political marriage. Hindi ba, sa hinaharap, magiging pamilya tayo? Bakit kailangan mong saktan ang ating relasyon dahil sa taong ito? Political marriage? Akala mo ba ang pamilya ni Tan ay sapat na upang makipag-ugnayan sa akin? Sa wakas ay talagang nagalit si De La Cruz. Ang kanyang malamig na mukha ay nakakatakot. Tan, kung gusto mo pang magpatuloy sa industriya ng entertainment sa Beijing, mas mabuting huwag ka nang lumitaw sa harap ko. Si Tan ay umiiyak at nagmamakawa kay De La Cruz na huwag siyang tratuhin ng ganito. Nakita ko ang eksena ng iyon. Ayaw ko nang magpatuloy. Hinila ko si Navarro palayo. Siya ay galit pa rin para sa akin. Reyes, sinampal ka niya at hindi pa rin humihingi ng tawad. Papayag ka bang gano'n na lang? Kung hindi, ano ang dapat gawin ang mga tao tulad nila? Hindi natin kayang labanan. Maari mo bang tulungan akong bumili ng ice pack? Sarge, bibili siya ng ice pack para sa akin. Sa loob ko, labis akong nababahala. Hindi lang dahil sinampal ako ni Tan, kundi dahil sa sinabi ni De La Cruz. Akala mo ba ang pamilya ni Tan ay sapat na upang makipag-ugnayan sa akin? Kahit ang pamilya ni Tan, isang umuusbong na makapangyarihang pamilya sa Beijing ay hindi sapat upang makipag-ugnayan kay De La Cruz. Paano pa ako? Tinatanggap ko, sa sandaling makita ko si De La Cruz sa party, nagustuhan ko siya, ang pagkidnap sa kanya, ay dahil sa pera. Pero dahil alam kong hindi ko na siya, kaya gusto ko lang ipagpatuloy ang aking pangarap kahit isang beses. Pero ngayon, ang pangarap na iyon ay ganap ng gumuho. Hindi nagtagal, bumalik si Navarro na may dalang ice pack. Nagdala pa siya ng isang maliit na tuwalya. Binalot ang ice pack at ibinigay sa akin. Pinipigilan ko ang emosyon. Ngumiti sa kanya. Hindi ko akalain. Bigla siyang namula. Nagsalita siya ng matagal, pero hindi makapagsalita. Sa mga sumunod na oras, nakatuon ako sa proyekto. Upang maipakita ang lakas ng aming disenyong espesyalidad, nagpasya kaming pumili ng larangan ng interior design, batay sa pangangailangan ng mga kliyente. Nagbigay kami ng serbisyo sa disenyo at pag-customize ng interior ayon sa hinihingi. Hindi lang kami nabukas ng online store kundi nakakuha rin ng startup fund. Matapos ang maraming screening, nalugi ang proyekto ni Tan at napilitang umatras sa kompetisyon. Samantalang, ang proyekto namin ni Navarro ay nangunguna na at kasalukuyan ng nasa top 3. Isang buwan na lang ang natitira bago matapos ang kompetisyon. Kailangan naming ibuhos ang lahat ng aming lakas upang makuha ang pwesto ng kampo. Ngunit ang agwat sa pagitan namin at ng nangungunang koponan ay masyadong malaki pa rin. Habang kami ni Navarro ay nag-iisip ng paraan upang malampasan ang aming mga kalaban, bigla kaming nakatanggap ng isang malaking order. Ito ay isang proyekto para sa disenyo ng interior ng isang malaking gusali ng opisina. Ang araw ng pagtanggap namin ng deposito ay sharing araw na magsasara ang kompetisyon. Nakuha namin ang pwesto ng kampon sa pambansang kompetisyon para sa mga estudyante. Labis ang aming kasiyahan, kaya't nagpasya kaming lumabas upang ipagdiwang. Hindi ko alam kung bakit, dinala ko siya sa restaurant na dati kong pinuntahan kasama si De La Cruz. Pati na rin, umorder ako ng parehong pagkain na inorder namin noon. Ang pagkain para sa magkapareha. Habang kami ay kumakain, nagdiriwang, at nagkukwento tungkol sa mga pagsubok na aming naranasan sa daang ito. Reyes, alam mo ba, hindi pa ako nakatagpo ng isang lalaki na kasing matag at kasing galing mo. Hindi ko alam kung interesado ka bang maging lifelong partner. Pagkatapos niyang sabihin ito, bigla na lang siyang kumuha ng isang buket ng bulaklak
at naglagay pa ng isang masining lasing sa harap ko. Kahit gaano ako kabagal, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Nais ko sanang tumanggi ngunit nakita ko si De La Cruz sa likod ni Navarro. Ang mukha ni De La Cruz ay may pangit na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako nag-aalala nang makita ko siyang nakatingin sa akin ng ganoon. Ang kanyang tingin ay tila parang nahuhuli ako sa akto. Nang ang tingin ni De La Cruz ay huminto sa pagkain, para sa magkapareha, at sa buket ng bulaklak sa mesa, bigla siyang nagulat. Yumuko ako, iniwasan ang kanyang tingin, at nang muling tumingin, umalis na si De La Cruz. Nang mga oras na iyon, sinabi ko kay Navarro, "Pasensya na, senyor, napakahusay mo, ngunit lagi kitang itinuturing na partner sa karera." Naniniwala ako na sa hinaharap, ang ating pagsasama ay magdadala ng mga kakabong antas. Habang nagpuputol si Navarro ng cake, huminto siya sa kanyang ginagawa, at pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya ng bahagya. "Reyes, ikaw ang nagimbita sa akin na kumain, at umorder ka pa ng pagkain para sa magkapareha. Akala ko may pagkakaon ako. Mukhang nagkamali ako." Ibinalik niya ang buket ang singsing, at itinaas ang kanyang baso ng alak. Kung ganoon, cheers sa ating matagumpay na karera. Itinaas ko rin ang aking baso at nagtuwas sa kanya. Marahil dahil sa labis na pagkahiya, kumain si Navarro ng ilang piraso at nagbigay ng dahilan na may kailangan siyang asikasuhin, kaya't nagbayad siya at umalis. Umupo pa ako ng kaunti, at pagkatapos ay napa siya nang bumalik sa paaralan. Ngunit nakalimutan ko ang isang bagay. Napakababa ng aking tolerance sa alak. Madaling sumama ang epekto ng alak. At kahit isang maliit na baso lang ang nainom ko, nahilo na ako. Kapag lumabas ako mula sa restaurant, tila nakita ko ang anino ni De La Cruz. Hindi ba't umalis na siya, bago ko pa naisip ng maayos. Lasing na ako at hindi ko na alam ang nangyayari. Nang magising ako, nakita kong nasa isang madilim na silid ako, walang bintana. Tanging isang kama lamang. Sinubukan kong igalaw ang aking braso upang masahihin ang aking templo dahil sa sakit ng ulo mula sa pagkalasing. Ngunit napansin kong nakakadena ang aking pulso sa isang tanikala ng baka. Nagulat ako at biglang umupo, tiningnan ang paligid, at natuklasan na pati ang aking mga binti ay nakakadena. Sa wakas, nakita ko ang isang anino na nakaupo sa madilim na sofa sa sulok ng silid. Dahil sa sobrang mahina ng ilaw, hindi ko maaninag ang mukha ng taong iyon. Hindi ba't isang pervert na serial killer ito? Natatakot ako, kaya't hindi ko magawang huminga ng malakas. Nang makita ng taong iyon na nagising ako, tumayo siya at unti-unting lumapit sa akin. Tumitibok ang puso ko na parang tambol. Ang takot ay umabot sa puntong parang gusto nang tumalon mula sa aking dibdib. Ngunit, unti-unting naging malinaw ang kanyang mukha sa aking paningin. Si De La Cruz, itinaas niya ang aking baba. "Reyes, ang pinili mong iwan sa estado ng labis na pagkalasing sa restaurant, ay hindi mo ba pinansin? Talagang napakababa ng iyong kakayahang makilala ang tao." Nang makita kong siya si De La Cruz, nawala ang aking takot. Ano ang gusto niyang gawin? Bakit niya ako ikinulong? Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni De La Cruz at nagtanong. Nandoon pa rin ang malabo at mahina na ilaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang nakatali. Noong araw na iyon, nang italiko si De La Cruz, naramdaman din ba niya ang ganitong pakiramdam? Tensyonado, nakaka-excite, at may kaunting kilig. Ano ang gusto kong gawin? Reyes, ano sa tingin mo ko? Hinawakan mo ako, niyakap ako at tumakas. Hindi ba ako nagkakahalaga ng 500 yuan? Bakit? Hindi ba ako sapat para sa iyo? Anong mga salitang ito? Parang hayop. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Lumapit pa si De La Cruz. Yung atmo, sobrang payat, walang buhay. "Reyes, tingnan mo ako. Hindi ba ako mas maganda kaysa sa kanya?" Sabay hawak niya sa kamay ko at inilagay ito sa kanyang manipis na baywang. Nagulat ako na parang nasunog. Agad kong inalis ang kamay ko. Hindi ko akalain na dahil sa kilos na ito, lalo pang naging madilim ang tingin ni De La Cruz. "Ikaw ba ay nakatutok lang sa atmo, Reyes? Kahit na maging ikatlong partido, tatanggapin ko." Pinindot niya ang switch ng bedside lamp. Ang ilaw ay nagbigay liwanag sa silid. Nang mga oras na iyon, nakita ko na ang kama ay puno ng mga kahon ng pera. Nang makita ang aking pagkagulat, pinigilan niya ang kanyang mga labi at sa wakas ay nagsalita. "Reyes, ito ay 50 milyon. Kailangan mong sapilitan akong halikan ngayon." Hindi ako tumutol. Hindi ko akalain na siya ay ganito ka-awkward sa bagay na ito. Sa halik, parang isang maliit na hayop na kumagat-kagat. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay nanginginig habang nagtatanong. "Reyes, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin." Ngunit sa mga sumunod na pagkakataon,
Ako na ang humihingi. Tama na, De La Cruz, masakit na ang aking baywang. Reyes, natutunan ko na ito. Ang mga lalaki na nagsasabi ng hindi ay may ibig sabihin. Patuloy kaming nagtagal sa basement ng bahay ni De La Cruz sa loob ng isang buong araw at gabi. Nang magising muli, humingi ako ng aking telepono. Agad na nagpanik si De La Cruz. Hindi, gusto mo bang hanapin ang item mo? Bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Reyes, nagsisi na ako. Ayaw ko nang maging ikatlong partido. Gusto ko na ikaw lang ang akin. Nakita ang kanyang mukhang nag-aalala. Hindi ko napigilan ang pangaasar. Hindi ba't malapit ka nang ikasal kay Tan? Sino ang nagsabi niyan? Nagmamadali si De La Cruz. Matagal ko nang kinansela ang kasal. Matapos ang ilang paliwanag, nalaman ko na dahil si Tan ay nagdonate ng dugo para iligtas ang kapatid na babae ni De La Cruz nang siya ay nasa panganib, kaya't nakipagtulungan ang pamilya ni Tan sa mga nakaraang taon. Dahil sa koneksyon sa pamilya ni De La, unti-unting nakilala ang pamilya ni Tan sa mundo ng negosyo. Ngunit matapos makuha ang mga bagay na iyon, hindi pa rin sila nasiyahan at nais pang agawin si De La Cruz. Bakit mo pa rin siya binilhan ng relo? Isang murang relo lang iyon. Hindi ko siya papayagang gawing mahirap ka. Bukod dito, pagkatapos ng araw na iyon, kinansela ko ang kanyang card. Hindi ko siya pinapayagang lumitaw sa harap mo. Hindi ko akalain na sa startup competition, makikita pa rin kayo at naglakas loob pa siyang saktan ka. Noong araw ding iyon, sinabi ko sa aking ama na putulin ang lahat ng negosyo sa pamilya ni Tan. Lahat ng kanyang numero at WeChat ay nakablok na. Kung hindi ka naniwala, maari mong suri. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inabot niya ang kanyang telepono sa harap ko at binuksan ito para ipakita. Hindi ko ito tinanggap, kundi tumingin lamang ng diretso sa kanyang mga mata. Vay, kapon ay nag-confess ang ate ko sa akin. Tinanggihan ko na. Ang mga mata ni De La Cruz ay biglang lumiwanag, parang may isang bagay na malapit nang sumabog. Kaya hindi ako ikatlong partido. Siyempre hindi, ngunit sobrang laki ng agwat ng aming kalagayan. Sa tingin ko dapat tayo. Reyes, pinutol ni De La Cruz ang aking sinasabi. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa puso mo. Sapat na iyon, ang iba ay hayaan mong ako ang bahala. Napahinto ako, nakatitig siya sa akin. Walang pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang sagutin agad. Basta tandaan mong hindi ako kailanman susuk. Pagkatapos noon, agad na hinila ni De La Cruz ako pataas. Ang aking baywang ay sobrang sakit na hindi ko na kayang tiisin. V, gusto mo bang patagilid ako hanggang sa mamatay? Epilogo, lasing ako. Hindi ko akalain na paggising ko ay may mga kidnappers. Ngunit hindi ako natakot. Dahil sa isang sulyap, nakilala ko ang taong kumidnap sa akin, si Reyes. Ang binatang nagbigay sa akin ng pagkabighani mula sa unang tingin sa isang party. Bago ko pa man siya makontak, narinig ko na may nangyaring masama sa kanyang pamilya. Nang hindi ko siya mahanap, labis akong nabigo, kaya't nagpa siya akong uminom upang makalimot. Tinanong ko ang mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa pag-ibig sa unang tingin? Nagtawanan sila sa akin, nagalit ako, naubos ang gana, umalis ako sa bar. Marahil talagang sobra na ang aking pag-inom, dahil tila nakita ko si Reyes. Nang magising siya ay humahawak sa akin. Hinahawakan ako. Niyayakap ako. Para sa 5,000 yuan. Gusto kong sabihin, 5,000 yuan. Pinapababa mo ba ako? Kahit na humingi ka ng 50 milyon ibibigay ko. Nang magising siya ay humahawak sa akin. Hinahawakan ako. Niyayakap ako. At tinatanong ako. Para sa 5,000 yuan. Gusto kong sabihin, 5,000 yuan. Pinapababa mo ba ako? Kahit na humingi ka ng 50 milyon, ibibigay ko. Ngunit bago ko natapos ang aking sinasabi, ipinasok na niya ang kanyang kamay sa aking bulsa, hinahawakan at niyayakap. Ang buong katawan ko ay humihina. Wala akong masabi. Ngunit tila talagang gusto lang niya ng pera. Kinuha ang 500 yuan at tumakas. Iniwan akong may sabik na mukha sa madilim na inuupahang silid. Talagang nawala ang aking danga. Pagkatapos, nakita ko siyang pinagtatawanan ni Tan. Kaya't pinagsabihan ko si Tan. Hindi ko siya pinapayagang lumitaw sa harap ni Reyes. Tahimik akong nag-order ng malaking proyekto para sa kanyang startup. Balak kong unti-unting lapitan si Reyes. Ngunit hindi ko akalain na halos maagaw ng kanyang ate ang pagkakataon. Hindi ko na kayang maghintay pa. Kailangan ko ng gumanti.